Sa Las Piñas, isang 13 anyos pinatay sa saksak ng kaklaseng 14 anyos. Pumasok ng buhay, pantay na ang mga paa nang makauwi sa bahay. Sa Llanera, Nueva Ecija naman, isang 18 anyos ang nagbanta online na pasasabugi ng eskwelahan. Samantala sa Santa Cruz, Laguna naman, isang 17 anyos ang nagbantang pagsasaksakin niya ang mga kaeskwela. At sa Magalang, Pampanga naman, mga estudyanteng 15 anyos nagpakalat ng fake bomb threat dahil trip-trip lang daw. Pumasok sa eskwelahan para matuto pero sa halip, karahasan ang natutunan. Magkakaibang lugar, magkakaiba ang mga sangkot pero iisang tanong ng bawat magulang. Ligtas pa ba ang ating mga paaralan? Inisa-isa po namin ang mga lugar na nabanggit. Una, sa Las Piñas National High School. Ang isang 14 anyos pinagsasaksak ang kaklase niyang 13 anyos dahil lang sa 10 piso na di naibalik. Labis na ikinalugmok ng pamilya ng biktima ang sinapit nito lalo na't inaasahan nilang ligtas sa eskwelahan. Nakapanayam natin ang Chief of Police kaugnay ng insidenteng naganap at binisita rin natin ang paaralan upang malaman kung paano naapektuhan ang mga estudyante, guro at mga magulang. Emergency daw po. Ayun lang po yung sa amin, emergency. Tapos dumating na rin po yung dalawa niya pong kaklase na duguan po yung mga uniform na nagsabi po na ate, si Migs nasaksak, pakibilis po, puntahan na po natin. Siyempre, gusto po talaga namin mapanagot po yung sumaksak sa kapatid po namin, yung pumatay po sa kapatid po namin. Gusto po namin yung talagang panghabang buhay na sana, kasi po may batas po tayo na dapat po natin sundin. Yung suspect andun sa Bahay Pag-asa, prior the inquest before the fiscal's office, pinunta natin sa PAW. Then, thereafter, in-inquest siya for the crime of murder. Immediately thereafter, napunta siya ngayon doon sa Bahay Pag-asa. Baka ma-influensya yung social media. However, we are yet to verify and evaluate if yun nga talaga yung rason, ang primary, kung bakit yun nga, na-involve yung mga minors doon sa mga insidente. Samantala sa Llanera, Nueva Ecija, joke gone wrong ang nangyari sa 18 anyos nang mag-post ito ng bomb threat. Ang dahilan niya, gusto niyang suspindihin ang klase nila. Binisita rin natin ang mismong San Felipe National High School upang makita ang sitwasyon at marinig ang panig ng mga kinaukulan. Na mag-ingat po sila at magpapasabog ako sa school ng San Felipe. Parang nasobrahan ko lang po sa biro. Kasi wala naman po akong kakayang gawin yun. Nasobrahan lang po talaga. Gusto ko lang pong nagpapatawa ng ganun po. Kaya akala ko po hindi po nila siseryosohin. Kung mag-iisip po kayo ng biro, yung wag na pong ganong biro na labag sa batas. Ang nakalagay po sa kanyang notes ay, Hi, magpapasabog ako sa school ng San Felipe. May nakalagay po dun sa dulo na ingat. Ang mag-aaral po na to ay wala naman pong record na kung anong nakipag-away o nagawang mga kasalanan sa guidance office. Nagkataon po na sa kanyang nababasa o napapakinggan o nakikita sa social media ay nagbiro po itong bata na kagaya nun. Immediately nung natanggap po namin information, nag-proceed po kami sa naturang lugar para verifikahin ang nasabing ulat. Sa nakita ko sa implementation ng social media, sir, alam naman po natin na talagang kung ano na po, lahat sila na-access po sa mga kabataan, nagagawa pa ng ganitong insidente, andito po ang kapulisan, natutugi sa inyo. Bomb threat din ang kinasangkutan ng mga 15 anyos na mag-aaral sa Magalang, Pampanga. Nakapanayam natin ang hepe ng pulisya ng Pampanga at si Mayor Malu Lacson upang alamin kung ano ang mga hakbang para puksain ang karahasang ito.
yung video na may baril yung bata at saka parang na-identify na nila. The next day, yon pinuntahan ko sila, nahuli nga sila, na-aresto sila, tiga 15 years old lang, 7. Trip lang, barkada. Sa nakikita ko, if it happened in one place, gagayahan ng mga bata. So, yung para sa akin lang talaga, yung guidance talaga sa mga bata is the number one concern dito. Nung in-interview namin, minsan kung sasabihin sa amin, parang trip lang daw, sabi nila, pero bagamat kahit ganun pa rin, may kaukulang responsibilidad o penalty yung nagiging dulot ng ginagawa po nila. Sa mga magulang po, tulad po ngayon, sana po tulungan nyo rin po kami, gabayan nyo rin po yung mga anak nyo, mga ginagawa po nila, lalong-lalo na maging mahusisa na rin po, lalo na yung paggamit nila ng cellphone at yung mga account nila, at karamihan po kasi doon din nila pinopost yung mga online threat na ginagawa po nila. Sunod naman ang Santa Cruz, Laguna. Huli ang 17 anyos na nag-post online na pagsasaksakin daw niya ang mga kaklase niya. Akala niya lusot siya, pero mismong mayor ang humuli sa kanya. Nakausap natin si Mayor Benjo Agarao upang alamin ang estado ng investigasyon at mga hakbang na ipinatutupad upang mapanatili ang seguridad sa mga paaralan. Yun yung nakakabahala na nagiging madalas yung mga gantong insidente sa mga schools. Tingin talaga namin, pag magkausap kami ng hepe ng pulis namin, may mga organization na ganito yung gustong mangyari, ganito yung gustong gawin, ganito yung palabasin na hanggang sa mga kabataan natin ay magulo yung ating bansa. Hindi po karahasan ng solusyon at hindi po pananakot at pagbabanta ang solusyon kung ano man po yung problema na inyong pinagdadaanan. Sa mga lokal na pamahalaan, local PNP at mga eskwelahan, maraming salamat po sa pakikiisa sa ating malawakang investigasyon. 4 na lugar, magkakaibang pangyayari, pero iisang pinapakita ng mga ito. Hindi na maaring baliwalain pa ang usapin ng kaligtasan sa ating mga paaralan. Hindi po sapat ang paspasang investigasyon. Hindi rin sapat na may naaresto na. Dapat may hakbang din para matuldukan na ang mga ito. Bayan, hindi na dapat tayo mag-antay ng panibagong insidente bago kumilos. Nagsusulong na po tayo ng total review ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ipinaglalaban din po natin ang pagdadagdag ng pangil sa anti-bullying law sa bansa. At sa ngayon po, inihain na natin ang Internet Safety and Protection of Minors Act. Dapat limitahan ang social media use ng mga bata dahil dito sila natututo ng mga karahasan. Tumutulong na rin po tayo sa mga lokal na pamahalaan para mapalakas pa ang police visibility. Sa mga magulang, ako na po mismo ang nakikiusap, disiplinahin po ninyo ang inyong mga anak. Bantayan ninyo at maging mabuting ehemplo sa kanila. Kargo po natin ang mga anak natin. Dahil sa huli, hindi lamang ito usapin ang pagpapatupad ng batas. Usapin po ito ng buhay. Usapin ito ng kinabukasan. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inapi.